Hi guys, Milap Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po. Para sa mga Aries, let's see ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Aries sa mga susunod na mga araw. We have here the Seven of Cups, the Two of Wands. Parang hindi ka pa rin sure about the future. Okay? Parang kung may inaasahan ka na babalik sa'yo, mukhang hindi pa ito mangyayari sa mga susunod na mga araw. Okay, because this card and this card, parang ang meaning niya is procrastination or parang nadidelay or nakahang, walang nangyayari. Okay, so yung pagbalik sa'yo, reconciliation, reunion, nung tao na hinaantay mo, mukhang hindi pa mangyayari ngayon. Maybe in the future, but not yet now. Okay? Pwede rin nang ibig sabihin nito, yun nga, parang hindi ka pa rin sigurado kung babalik pa nga ba itong tao na ito sa'yo o hindi. Okay? So, we have here the Four of Coins, but still, hindi mo pa rin ma-let go itong tao na to, nakakapit ka pa rin sa kanya. And then we have here the Wheel of Fortune kasi nga umaasa ka na magbago pa ang mga bagay-bagay. And then we have here the Four of Cups. And dahil sa kakaantay mo na yan, maaaring you are missing a lot of opportunities. Okay? Parang nadidisregard mo yung mga ibang bagay. Pwedeng maraming mga oportunidad na dumarating sa'yo, choices, ganyan. Pero, hindi mo ito pinagtutuunan ng pansin. Lagi mong kinukonsider, isinasaalang-alang yung pagbabalik nitong tao na to sa'yo. And, it keeps you broken-hearted. Kasi nga, hindi nangyayari yung gusto mo na mangyari. Ang matindi niyan is baka meron pang third party or meron siyang jowa or may iba na siya. Okay? So, parang inaantay mo na maghiwalay sila at balikan ka. Parang ganyan. Okay? And then, you have here the Star. So, patuloy ka dito na umaasa, nagdarasal na makipag-communicate siya sa'yo. And then, we have na to ask you for forgiveness. There's a chance na it might happen, but as I have said, pwedeng hindi pa sa ngayon. In the future, maybe, but not yet now. Okay? In English ko lang. We have here the Eight of Coins. Yeah. So, in the future, there's a chance na makipag-ayos siya sa'yo at magsisi siya sa kung ano yung ginawa niya sa'yo. And then, we have here the Nine of Coins. But for now, it's like, it's saying, i-enjoy mo muna yung self mo, yung pagiging single mo, or take care of you muna, love yourself muna, or focus on something else. And wag mong hayaan, kumbaga, na lumipas yung mga magagandang opportunities na dumarating sa'yo just because of this person na hindi pa nanunumbalik sa'yo. Okay? And then we have here the Tower, the Six of Coins, and the Six of Wands. So, yung mga bagay na nasira, maaaring maisaayos ito. It's like positive things can still happen. And, kumbaga, pwedeng ibig sabihin rin nito is layuan mo muna yung toxicity, layuan mo muna yung magulo na sitwasyon
and love yourself again. Focus on yourself, parang ganyan. And then we have here Death card, which talks about transformation, na maybe there are some things muna na kailangan mong ayusin din sa self mo. And then we have here the Page of Cups and Two of Cups. Pero kasi sinasabi dito na parang merong kapang makikilala na iba. Or if you are dealing with a water sign, pwedeng pati siya kailangang may mga bagay na kailangang magbago sa kanya bago kayo ulit magkabalikan. Okay? Now, kung hindi yung person mo ito, pwedeng sinasabi din dito na meron pa siguro ikaw na makikilala na magiging kayo. Okay, hindi ko lang sure kung pwedeng mangyari ito bago dumating or makipagbalikan sa'yo yung person mo, or pwedeng halimbawa magkabalikan kayo ng person mo and then after niya pala, meron pa palang iba. Okay? But for now, ito'y nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aries. Para sa mga Leo, okay, we will see ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Leo sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the Two of Coins, the Seven of Swords, King of Cups, and the Star. Okay, so parang sa susunod na mga araw, titimbangin mo kung talaga bang mahal ka noong tao na pwedeng binitray ka. Okay, pero somehow, I think mas mananaig yung puso mo para dito sa tao na ito. Parang hopeful ka pa rin, kumbaga, na talagang mahal ka niya despite of sa pagbibitray niya sa'yo. Okay? And then we have here the Knight of Wands. So, susuyuin ka nitong tao na ito. Kaya parang tinitimbang mo. So, medyo hindi ka rin decided sa kanya. There's a chance na makipag-ayos nga sa'yo itong tao na to, pero medyo hesitant ka dito. Pinipigilan mo yung damdamin mo dito. Okay, hindi ka makapag-decide. Tinitimbang mo kung makikipag-ayos ka nga ba, kung bibigyan mo nga ba siya ng chance, kasi nga nag-aalinlangan ka kung mahal ka ba niya, kasi nga niloko ka niya before. Okay, and then we have here the Fool, the Nine of Cups, and the Six of Coins. So, ang nakikita ko dito, it's like you're going to enjoy yung attention na makukuha mo. Yung ang dating is you don't care, you're just enjoying whatever it is na binibigay niya sa'yo na attention or panunuyo. Parang feel mo, kumbaga. Okay? And you will keep on receiving yung mga binibigay niya sa'yo na time, affection, attention, ganyan, na parang hindi mo naman siya sinasagot. Hindi ka naman nakikipagbalikan sa kanya, pero nakikipag-usap ka, ganyan, pwedeng nakikipaglandian ka, but you are not taking it very seriously. Okay, kasi nga, it's your way of trying to avoid being hurt again. Pero, syempre, deep inside, tuwang-tuwa ka. Okay? And then, we have here, the Judgment card and the Ace of Swords. Okay. So, eventually, things will become clear to you kung ano yung gagawin mo na decision about dito sa tao na to. Kasi as I have said, sa una pa lang,
indecisive ka, tinitimbang mo siya, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo sa kanya talaga. Okay? And then we have here the Four of Swords. So, ang nakikita ko here pa rin na decision mo is parang you're just relaxing. Parang you want to take a break. Ganon. So, in other words, hindi ka makikipagbalikan sa kanya. Okay? Kasi parang napaka-confident ka dito sa self mo dito, oh. And maybe you are also enjoying yourself here, na parang secured ka na sa self mo dito kahit hindi ka in a relationship or kahit hindi ka niya nabalikan. And then we have here the Sun. So, parang nagiging positive yung aura mo. Nagiging happy ka with yourself. So, kumbaga, hindi mo na nire-rely sa kanya yung happiness mo. You are already happy on your own skin. So, maybe you will decide na, ay, hindi ko na lang siya babalikan. Total, okay naman na ako. Ayoko nang balikan pa yung pang-betray niya sa akin or yung mga pinaggagawa niya sa akin before. Kasi masaya na ako. Okay na ako. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Leo. Para sa mga Sagittarius, okay, let's see, ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Sagittarius sa mga susunod na mga araw. So, we have here the Ten of Cups, the Page of Swords, the Chariot, and the Two of Wands. Okay. So, meron ditong mag-a-approach sa'yo na parang it can be an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Pwedeng malayo sa'yo. Okay? Parang pinagmamasdan kanya, pinapakiramdaman kanyan. And then siguro hindi na nakatiis kasi curious siya sa current situation mo. So, pwedeng mag-reach out siya sa'yo, magpaparamdam, at magtatanong, kumusta ka na? Kumusta ang mga bata? Kumusta ang family? Ganyan. Or, kumusta ang relationship mo, ang love life mo? Okay? And then, we have here the Judgment card. The Ten of Wands. So, itong tao na to sa'yo before is a bringer of problems. Parang ang daming problema na idinulot sa'yo nitong tao na to before. And parang naka-recover ka na actually sa kanya. Yun nga lang, siya naman ngayon ang nakakamiss sa'yo. And maybe naaalala niya yung relationship ninyo. And if ever na kasal kayo nitong tao na to, may family kayo nitong tao na ito, pwedeng natauhan na siya na parang gusto niya na mabuo muli yung family ninyo or yung relationship ninyo. Okay? And then we have here the Magician, the World, and the Justice card. So, ang nakikita ko dito is pwedeng gagawan niya ng paraan, okay, para magkaroon ulit kayo ng new chapter or para maibigay sa'yo yung hustisya or yung gusto mo or yung nararapat na maibigay sa'yo. Okay? And then we have here the Queen of Coins and the Sun. Tapos, ikaw, parang medyo makakampante ka. Okay? And
makakaramdam ka ng happiness, ng positivity na feeling mo, everything is going to be okay, magkakaroon ng mga magagandang pagbabago, ganyan. Okay? And then you have here the moon. But, with the moon, medyo may hidden intention. Hindi ko alam. Parang may something na malabo. Okay? And dahil nandito rin si magician, pwedeng may panggagamit or may pagmamanipula. Okay? And then we have, Three of Swords. So, pwedeng masaktan ka lang muli. Okay, ng ilang ulit. Kasi parang selfish itong tao na ito. May parang magigain siya sa kanyang panunumbalik sa'yo. So, totoo talaga yung ito, na ang dala talaga nitong tao na to sa'yo ay puro problema lamang. So, alam niyo yung ugali ng mga narcissist. Na yung tipong once na in-ignore mo sila, or once na nakita nila na okay ka, hindi nila matanggap yun. Parang natatamaan yung pride nila. So, gagawin nila yung makakaya nila to get you back para ma-reverse nila yung sitwasyon. Para kapag ikaw na naman yung baliw na baliw sa kanila, ikaw na naman ang maghahabol sa kanya. Parang gano'n. Kaya nga may term na love bombing. So, pwedeng gawin niya rin sa'yo yun, na parang, kagaya ng sinabi ko kanina, yung gagawin niya ang lahat para lang kumbaga ibigay sa'yo yung gusto mo. Pero yun pala, ginagawa niya lang yon dahil meron din lang siyang gustong makuha sa iyo. Kasi nga, selfish. Okay? So, nasa sa inyo yan kung pagbibigyan niyo muli itong tao na ito or hindi. Okay, but for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Sagittarius.